Po tayo. Ngayon po ay we'll be talking about gentleness. Then next week po, God willing, ay self-control. Tapos graduation na po ng June 30. So tapos na po tayo ng second lessons. First lesson po natin ay leadership. Ngayon po ay Christian living. Pupunta na po tayo sa medyo malalim-lalim at hindi nyo na po kami mapapakinggan. Wala na po kaming part nun dahil yun po ay part na po ng mas malalim na teaching. Yun po ay ang ating doctrinal doctrines. Yun po yung ating magiging teaching for the next 3 months, next quarter. July, August, September. Yun po. Magfo-focus po tayo doon. Then, the last quarter po of 2024, tayo ay magfo-focus na into applying all things na natutunan natin, and that is discipleship. Mahirap na mayroon tayong natutunan, hindi naman natin na isasalin. So, kaya po magkakaroon tayo ng discipleship. Hopefully, the program will flow accordingly, and God will give us the wisdom on how to do it and the strength to do it. Kasi mahirap na mayroon lang tayong know-hows, pero wala naman tayong lakas to do it. So, yun yung prayer natin. Masaya po ba kayo? Nakakaano na tayo? Diba? Nakaka-move on tayo. Maybe not that perfect, maybe that simple, pero sabi nga mas mainam nang minasisimulan kaysa wala naman, no? So paunti-unti, at least nasisimulan po natin. So I hope, hello sa mga bago nating mga kasama. Maverick and sino po? Axel. Okay, Axel. Sige po. Hopefully, this will be very quick. Kasi sabi nga ni Pastora kanina, no, si Ate Jen, sabi ko, sino ba yung nag-offertory? Talagang ang tindi. Kala ko, katugon nung preaching. Sabi, kasi totoo yun, no? If you're the doer of the word, then it will just overflow. It will be natural. That's why this would be very quick. Kasi gentleness, I'm not a doer of gentleness yet. Sabi nga ni Ate Ibe. Not yet, which I guess all of us siguro din ay nandoon parang sa pahakbang when it comes to gentleness. Pero pag-aralan pa rin natin, no? Hindi naman ibig sabihin na wala ka nun, hindi natin kailangan pag-aralan. Hindi din ibig sabihin nun, wala ako nun, hindi ko pwedeng ituro. Pwede pa rin naman yun because God is our great teacher. Okay po ba yun? Pero later we'll have a review first. Okay? Let's pray. Father, we come before you once again with humility. We ask for your grace to abound in this place because we want your grace to teach us. It's only in your grace that we want to take rest. It's only in your grace that we want to learn. We want to learn from you. Use each one of us as we sit down. Pag upo po namin, pagpalain mo po yung minuto na gagamitin namin for your glory. Be with us. Let your presence be felt. Be felt in each one of us by Spirit, not by might nor by power, but by the Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Balikan lang po natin ang Galatians 5 na pinag-uusapan natin. Pag po binasa ninyo, sana po binabasa ninyo, no? Binabalikan po ninyo. If you'll read to the prior verses po, nung Galatians 5, inuna po doon that we need to walk in the Spirit. Pero nakasandwich po doon, sabi, but these are the evident of those who are walking in the flesh. Basahin nyo po. Sabi, andun yung evidence nung nagwo-walk in flesh. Ang sabi po doon, immoral, sexual immorality, sensuality, idolatry. Andun po. Tapos, sa dulo po nung statement ng verse na yon, these are those who will not inherit the kingdom. Tapos, isinunod po yung verse 22. But, sabi, nilagyan ng contrary word. But, this is the fruit of the Spirit. Ito ang bunga ng Spiritong nasa iyo at nasa akin. Ulitin po natin. L, love, J, P, ano po yung unang P? Peace. Sunod na P. K.
LJPPK. G, F, faithfulness. At ito po, G, gentleness. At susunod ay S, self-control. Okay? So, sabi ko nga, Lord, paano ba namin itong pag-aaralan, itong gentleness na to? Ano ba ibig sabihin ng gentleness? Para kasing halos pare-pareho lang sila. But I came to a point of realizing, although this is not, sa akin lang naman to, realization ko lang naman, no, that gentleness is the real manifestation of most nung pinag-aralan natin. Ulitin ko po, yung pagiging gentle, yun yung, kumbaga siya yung physical na makikita mong bunga nung lahat nung ibang fruit. Okay, halimbawa, yung patience or yung patient. Yung gentleness, siya yung manifestation nung pagiging patient mo. Because unless that you have a patient spirit, hindi ka magiging gentle. Bakit? Pag wala kang, halimbawa, naiinip ka, ano ba naman yan? Ang tagal-tagal. Lalabas agad yung pagiging harsh mo. Ang tagal namang maluto niyan. Naget nyo po? Bigyan pa natin ng sample. Yung joy, pag wala kang joy, hindi ka magiging gentle. Hindi magmamanifest yung gentleness. Bakit? Ano ba kabaliktaran ng joy? Yung muryot ka. Di ba? Yung inis na inis ka. Yung lagi kang may menstruation pag sa babae. Diba? Hindi magmamanifest yung gentleness pag wala kang joy. At ganoon din, pag sinundan pa natin ng peace, patience, pag wala ka nun, yung gentleness hindi magmamanifest. Na-get nyo po? So, kung isa pala sa gusto mong makita kung ako ay nagiging Kristiyano na o anak ng Diyos, you need to be gentle. Bakit? Mismong ang Diyos na nagsabi, learn from me for I am meek. Ibig sabihin, I am gentle. Gentle po ba si Jesus? Yes. Napaka-gentle niya. May lumapit. Ay, ito po, nahuli namin on the spot. Nakapatong, nangangalunya. Naging gentle po ba ang sagot ni Jesus? Yes. Diba? Simple lang yon, gentle. Yung kanina, yung preaching, Luke 15, the Father. Diba? Lumapit, yung anak bumalik sa kanya. Ano po yung pinakita ng anak? Ay, nung tatay? Gentleness or harshness? Gentleness. Di ba po? So if we'll have a very quick check of ourselves, one way to check is gentleness. Which ang hirap. Lalo sa mundong to na puro harsh. Harsh naman talaga sa mundong to. No? Pinagpaalam ko na to kahit hindi si Ate, kanina may joke time lang naman sila doon sa likod. Sila Ate Belen, no? Sabi kumbaga, joke time lang nila kasi sila ay close. Pero ang term ni Ate Belen, uuntog pa kita dyan eh. Gano'n, no? Joke time natin talaga, yon. Pero if you'll realize sa buong araw natin, how harsh we are, harsh talaga po tayo. Unahin muna natin sarili natin. Gaano mo ina-appreciate yung sarili mo? How gentle are you with yourself? Kinakalinga mo ba yung sarili mo? Hinahaplos-haplos mo lang ba yung sarili mo? Tinatapik mo man lang ba yung sarili mo? Inaalagaan mo man lang ba yung sarili mo? Are you gentle with yourself? Gentleness. And how you're gentle with yourself, that's the time na magiging gentle ka din sa iba, no? Sige. Balikan muna natin, mamaya muna yung gentleness. Puntahan ko muna po yung review natin. Sabi, if you'll walk in the flesh, you will reap
in the flesh. The consequence of the flesh. At ang kadalasan pong consequence ng flesh, kadalasan pong consequence kapag ang nilalakaran mo ay flesh, ang dulo po ng distraction. Okay po. Kaya nga po sabi doon, ano yung mga flesh? Sensuality, immorality, idolatry, puro sarili, puro pang mabilisan. Kung papansinin niyo po, puro pang mabilisan ng flesh. To gratify the flesh, mabilis. Ano mabilis? Sample natin. One night stand. Mabilis. Sa mga kabataan. Na-get nyo po? Mabilis. Ngayon, magka-chat tayo bukas, girlfriend-boyfriend na tayo. Ang bilis. By the flesh. No? Idolatry. Ano ibig sabihin ng idolatry? Mabilis. Tabi-tabi, dahil ako din ay galing sa dating Katoliko. Alam niyo po kung bakit sila mas mabilis, bakit po yung mga kapatid natin na Katoliko ay humaling na humaling when it comes to images? Mas mabilis po kasi yung gratification eh. May nakikita eh. Ang bilis. Unlike when you walk by faith, faith that is in spirit, ang tagal. Wala ka nakikita eh. Na-get nyo po. I want you to go back to establish bago natin puntahan yung gentleness. Yung Galatians 5 po kasi ay talagang sinasabi na never magkakasundo si flesh at si spirit. Basahin nyo po. Mismong verse ang nagsabi, never siyang magkakasundo. The flesh at saka si spirit. That's why kapag ang ginagratify natin ay yung flesh, nagwi-weekend si spirit. Madalas po kasi nating mas mapakain yung flesh. Bakit? Nandito pa po kasi tayo. Nandito pa. No? Pag nga sinabing fasting, lahat ba magpa-fasting? Hindi. Di ba? Hindi. Lalo sa katulad ko, hindi talaga. Di ba? Fast eating, but not fasting. Kasi mas mahirap i-gratify yung spirit, no? Kaysa sa flesh. Yung flesh ang bilis eh. At yun po yung sinasabi ng Galatians 5. Bakit ko po kayo ibinabalik doon? Because I don't want you to end up frustrated after nitong Christian living. Katulad ng usapan namin, mga joke time lang na may usapan namin kanina. Napakabilis lang ng usapan namin nila Ate Mean doon. No? Sabi pa, ay nako yan, wala pang natututunan niya sa tinuturo mo. Sabi, alam mo, ganun lang kabilis ako makipag-mingle, makipag-usap, pero it goes to my mind, no? Sabi ko, okay lang. Wala namang kailangan magmadaling matutunan. Kumbaga, nandito pa naman tayo lahat sa mundong ito. But I want you to realize, sana wag po kayong ma-frustrate. Ano ba yan? Nakatatlong buwan na ako sa Christian living. Nagturo na nga si Sister Beth. Tapos nagturo pa si Brother Arn. Wala pa rin ba? Don't get frustrated. Kasi ang totoo po nung verse, talaga pong mahirap mag-walk in the Spirit. Kasi we're still in flesh. Pero, hindi sinasabing hindi kaya. Uulitin ko po. Mahirap, pero kaya. Didesisyonan lang. Parang fasting. Madali po mag-fasting, mahirap. Pero, didesisyonan. Maliwanag po tayo doon. Bakit ko kayo binabalik ulit doon sa pundasyon ng Galatians 5? Because at the end of everything, pagkatapos po nitong lahat, it's either bumalik ang Diyos, okay, bumalik si Jesus, or mamatay ka, ano po yung kukuhanin sa'yo? Spirit. Spirito yung babalik doon, hindi flesh. Kaya po, dapat ang pinapractice talaga natin is to walk in the Spirit. Okay po? And one way, katulad ng sinabi ko sa mga kabataan, if you want to walk in the Spirit, para dumali po yun, walk with those with kindred spirit. Pag po sinabi niyong kindred spirit, hindi po iyon kind. Ang ibig pong sabihin nun,
kamukha ng spirito mo. Kaya po siya sinabing kindred, kind, kauri ng spirito mo. Para po mas dumali yung ating walk in the Spirit, as much as possible po, walk with kindred spirit. Yung kamananampalataya mo, kauri mo, alam mo yon, pag nag-usap kayo, hindi ang pinag-uusapan ninyo ay kapitbahay. Ang pinag-uusapan nyo ay yung salita ng Diyos. No? Kahit ba ang pinag-uusapan nyo ay problema ninyo, pero ang ending nyo, salita ng Diyos. Yung bang ganong spirito sana, yung kausap ninyo, natin, lagi. Kabataan ka man, matanda, o kung nasaan ka mang edad. No? It will be easier. Mas dumadali pong mag-walk in the Spirit if you walk with the kindred spirit. Okay po. Bakit ko doon inano? Kasi how could you be gentle kung ang lagi mong kasama ay hindi gentle, barubal? Magiging ganon ka din, di ba? Yung may initin ng ulo, o magiging ganon ka din. Kasi nga, anong sinasabi? Napakasimple. 1 Corinthians 15:33, do not be misled, bad company corrupts good character. Kahit pa magsimba ka ng magsimba, sumamba ka, magbasa ka ng Bible, pero ang sinasamahan mo is not with the kindred spirit, makokorrupt din yun. Diba po? Napaka-imposible ng, sabi ko nga sa mga kabataan, na ang isang bulok na kamatis, sinama mo sa maganda kamatis, ang mahahawa ay yung bulok, magiging maganda yung kamatis. Hindi, magic ang tawag doon. Diba po? Ang natural na nangyayari talaga ay yung magandang kamatis, pag sinamahan ng bulok, nabubulok yung maganda. That's why, be careful sa sinasamahan po natin. Okay? Gentleness is cultivated. Paano ba sa Tagalog yun? Kukultivate, na-develop. Thank you po, Ana Flora. Nahahasa. Okay? Napagyayabong po natin ang gentleness kapag ang kasama po natin ay of course gentle din. Bakit? Sampulan natin. Oy, alam mo ba? Ganto si ganto. Ay, oo, ganyan nga yan. Magkakapusungan lang kayo eh. You'll just add fuel to the fire. You'll just add fuel to the concern. Pero kung gentle siya, kahit init na init ka na, kahit intense na intense ka, pero pag sinabi mo sa isang gentle na tao, para kang apoy na binuhusan naman ng tubig. Ganon ang nagagawa ng gentleness. Bigyan natin ng verse. Proverbs, pakibuklat po. Proverbs 15. Kung paano nangyari yung gentleness ay nakapagpapawi ng apoy. Proverbs 15:1 and Proverbs 25:15. Pakihanap po, tas babasahin natin. Ulitin ko po. Proverbs 15 verse 1 at saka po Proverbs 25 verse 15. Taas po ang kamay ng nakakita at gusto magbasa. Ayan. Kawikaan 15, verse 1, ang malumanay na sagot ay nakapapawi ng puot, ngunit makagagalit ang salitang walang taros. Napakalinaw. Di ba po? Ang malumanay na sagot ay nakakapapawi ng, ano po? Ng galit. Ng galit, ng puot. Di ba? Ang galit ay isang intense na emosyon. Kumbaga, pag tinignan mo, nag-aapoy, ang init ng ulo, naglalagablab. Pero ang sabi ng verse, ang isang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot, ng galit. Nakita nyo po, sampulan natin. Sa kagaling, dyan lang, pag ganon ang naging usapan, salubungan yan, sabong yan. Nag-get nyo po?
Kaya sasabihin, sumasagot ka pa. Nagigit nyo po. Kaya mga kabataan, alam nyo, solusyon para hindi na kayo nagsasabong at hindi kayo nagsasalubong ng magulang ninyo, be gentle. Diyan lang po. Pasensya na po. Hindi po ako nakapagpaalam. Titigil na yon. Pero kapag sumagot ka pa ng pabalang, nako, palitan yan. Hindi naman kayo mananalo. Never kayong mananalo, mga kabataan, sa magulang. Lalo sa nanay. Bias talaga, lalaki po yung nagsasalit, sorry. Hindi kayo mananalo. No? Why? Because they are They are authority. They are authority. We need to establish ourselves. To the point na minsan kahit mali, pero dahil pabalang kayo sumagot, hindi natatapos yung usap. Ganon kaimportante ang gentleness. Ganon kaimportante yung pagiging malumanay when it comes to word. You know what? Pagiging gentle is not only in words. Kasi communication is not only in words. Even in facial expression, even in hand gestures, lahat ng action po natin, nagpapakita yun ng gentleness. At ano po yung pinakamabilis na pagpapakita ng gentleness? Smile. That's the quickest and the best way na kahit gusto na kitang patayin, kahit ganon yung gusto mong sabihin, kahit matindi yung emosyon, but when you say it, anong lahi po yun? Yung galit na pero Ilonggo po. Yun, Ilongga. Papatayin na kita. Ganon, no? There are things na pwede nyo pong sabihin, intense yung emosyon. Opo. I agree naman po. Kahit po nape-pressure na pero malumanay. Ako din, parang napanganga po ako. Now, going back. Sabi nga, ang isang malumanay na tubig ay malalim. Kapag ang tubig ay hindi malumanay, mababaw. At ang pagiging malumanay can be translated in the verse na sabi, many words, sin is not absent. Kasi ang dami sinasabi. Pero kapag ikaw ay malumanay, makikinig ka, sometimes, minsan ka lang magsalita, pero sapul. Minsan ka lang magsalita, pero kapakinabangan. Naget niyo po iyon? Sabi pa sa isang post ng FB, you cannot see your reflection in a boiling water. Kasi nagbo-boil eh. You can only see your reflection in a quiet water. Gentleness, meekness, calmness is very important in Christian living. Dahil ang dami pong nakakagalit sa mundong ito. Kasi naman mga kabataan, totoo naman yun, nakakagalit. Aalis kayo ng bahay ng umaga, babalik kayo ng bahay, umaga na. Nakakagalit talaga yun. Tapos wala pang paalam. Aalis kayo ng bahay, pinaghigaan nyo man lang, hindi nyo man lang naligpit. Nakakagalit talaga yun. Pero later, babawi tayo mga kabataan. Babalik ta rin natin sample sa matatanda naman tayo. Pero what I would like you to realize is that gentleness, sabi ko nga po sa inyo, gentleness is the manifestation of lahat ng pinag-uusapan natin. Kahit po dumulo na tayo dun sa self-control, yung self-control, kung meron ka man nun, ang manifestation ng gentleness. So, verse na po ang nagsabi, ang malumanay na sagot ay nakakapawi at nakakahupa ng puot
at ng galit. Kahit po basahin yung Ecclesiastes, basahin po natin yung next verse, Proverbs 25:15. Nakita na po ba? 25? 15. Teka lang po Sa malumanay na pakiusap, pusong bato'y nagbabagbag. Sa pagtsatsaga, pati hari ay nahihikayat. Thank you po. So sa malumanay na sagot, grabe no, sabi ay yung bato nababakbak yun, napapalambot no. And to the point na, ang sabi nga nung verse, sa malumanay na pakiusap, syempre naman ikaw na nga nakikiusap, kailangan naman gentle. Kaso karaniwan nating Pinoy, ikaw may kailangan, ikaw lumapit. Mga ganyan no. Pero sabi doon, kung ikaw man ay nakikiusap, of course, make it gentle. Make it gentle. What do we mean by gentle? Pag tiningnan nyo po, ito po ay yung pagiging matalino when it comes to words. Yun yung isa. No? Kaya nga po, pwede naman, ito difference, pwede ka mag-announce. Reminder. Pwede yun. Reminder. Magdala kayo ng ganito. Yon reminder, direct yon. Pautos. Naget nyo po? Pero pwede nyo pong gawin yung ganito. Gentle reminder. Please bring ganito. Naget nyo po yung pinagkaiba. Kaya po, kapag sinabing gentle reminder, yun po pinag-iisipan talaga yung wordings. Ginagawang polite, ginagawang courteous. Yung mga word niya ay, alam niyo saan ano kinakausap noon? Puso. Gentle words go to the heart. Pag hindi gentle ang word, it may just go to the mind. Utak-utak lang ang labanan. But gentleness goes to the heart. Balikan natin si Luke 15, kanina sa preaching. Sa totoo po, kung kayo'y tatay, magiging gentle po ba kayo? Doon sa Luke 15. Hindi, di ba? Buisit na batang to, kinuha mo yung pep, tapos babalik ka dito ng parang walang nangyari. Naget niyo po yun? Parang babalik ka na parang walang nangyari. But look at the gentleness nung tatay. No? Look at the gentleness nung tatay. And it changes the atmosphere. Because the gentleness of the father goes to the heart. Na-get po natin yon? Kasi kung hindi po naging gentle yung father, pwede na lang siya makipagtalastasan, makipag-away dun sa anak. O ayan, napala mo, buti nga sa'yo, tapos nga uwi-uwi ka dito, ganyan na. Alam nyo, pag nag-usap silang ganon, nag-usap lang sila utak sa utak. But the father never said any word to the son. Wala nga siya agad word eh. But the expression of gentleness. Yakap, hinagkan, embrace. Those are expressions of gentleness. Question sa ating mga magulang. When was the last time that you've been gentle sa anak ninyo? Or anak natin? In another form to ask is, when was the last time na niyakap mo yung anak mo? Hinagkan mo yung anak mo? Because in Luke 15, that's the way to be gentle. Tara nga dito. Bait mo, 75 grade mo. Yakapin mo nang hanggang di makahinga. No? Ganon yung yakap. But seriously, when was the last time, brother, ang laki-laki na nung anak ko. Kahit na po malaki, puntahan niyo po yung Luke 15. Kung aaralin niyo yung Luke 15, hindi naman po binatilyo o hindi naman batay bumalik eh. Bakit kung masasabing hindi na bata? Nagpunta nga sa prostitute eh. Paano naman magiging bata yung... Naget niyo po yung kwento? Paglalalimin niyo po yung kwento, hindi na po bata yun.
Pero because of the gentleness ng father, nag-melt down yung heart nung anak. But again, I'll go back to my question. When was the last time? Tayong mga magulang, nanay, tatay, or parents, when was the last time that you've been gentle to your anak? Ulit, kailan mo siya huling hinagkan, yakap, pinalitan ng damit, binigyan man lang ng kung ano. Because you know what? Gentleness restores relationship. Bakit? Balikan natin yung verse. Proverbs, yung dalawang verse. Balikan natin. Pag binaral nyo po yung dalawang verse, relasyon po yung binubuo ng gentleness. Bilagyan natin sample. Saan ka galing? Diyan lang. Wala pong relasyon na bubuo doon. Away. Di ba po? Saan ka galing? Ba't ngayon ka lang? Hindi kumibo. Di ba? O kahit papano may relasyong mabubuo doon. Naget nyo po? Gentleness restores. Kaya po napaka-importante ng gentleness sa mga anak ng Diyos. Puntahan po natin ng Colossians 3:13. Nakaka 30 minutes na ako. Colossians 3:13. The doer of the word. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa, pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. Thank you. How come gentleness comes in Colossians 3:13? Asan ang doon? Gentleness. Okay? Sabi magpaumanhinan kayo. Okay? Saan ka galing? Pasensya na po, diyan lang po, hindi po ako nakapagpaalam. That's a way to say, paumanhin po, hindi po ako nakapagpaalam. Nalalalim niyo po yung salita natin, yung Tagalog naman di ba? Minsan kasi hindi natin nauunawaan pag in-apply natin. Yun pala yun. When you are gentle with your words, one way to say, paumanhin. Pasensya na po. Okay? At sabi doon, bubuo ulit yun ng relasyon. Now, why is it, paumanhin is gentleness? Alam niyo po kadalasan, siguro I'm about to end with this. Ito po yung, sabi ko, Lord, ano ba talaga yung pwede naming matutunan when it comes to gentleness? At habang ako po yung nakaupo sa trono kaninang umaga, thank you. Wala naman pong kumakain Baka mailuwa niyo pa yung lugaw niyo. I came to a point of thinking na ang gentleness ay na-challenge kapag ikaw yung nasa authority. So pupunta na tayo ngayon mga kabataan sa mga matatanda. Ulitin ko. Gentleness is challenged if you are in authority. Kapag ikaw yung tama, ikaw yung mas nakakataas, ikaw yung superior. Kasi ang hirap maging gentle nun Halimbawa, mag-asawa kayo, alam mong ikaw tama. Di ba pag alam mong tama ka, ang hirap maging gentle. Igigit-git mo yung sarili mo. Hindi, mali ka. Mali inisip mo. Hindi yan. Kasi, tama ka. And gentleness is challenged if you are superior. Kung ikaw yung nasa taas, kung ikaw yung tama, magiging gentle ka pa rin ba? Hindi po nakikita ang gentleness kasi pag mali ka, magiging gentle ka talaga. Di ba? Doon na nga papasok, ay sorry po, mali po ako. Magiging gentle ka kasi talaga, kasi mali ka. Pero kapag nasa point ka na ikaw yung tama, question, magiging gentle ka pa rin ba? Doon po na-challenge yung gentleness. Kapag dumating ka sa point na ikaw yung tama, ikaw yung superior. Punta natin yung magulang. Magulang na laging tama at laging may tama. Oo, tama ka nanay, tama ka tatay. Pero how gentle are you in dealing with your child?
At yan po yung tanong ko sa sarili ko habang nasa trono. Gaano ba ka gentle kay Gabe at kay Gran? Especially physically po. Naku, itong kamay ko na to, pag nahawak ko na ng madiin sa dalawa, parang, kita nyo naman po, walang kalikot-likot yung dalawa kong anak, diba po? So, ang hirap maging gentle, lalo sa size namin. No, ang hirap maging gentle. But it's a challenge. Mga kapatid, it's a challenge. Paano kung ikaw yung tama? Alam mo namang ikaw yung tama. Doon natitest yung gentleness. Sige. Lord, I want to spill. Sige. Ito ang tanong. Ang bawat isang nakaupo dito, alam nyong tayo ang tama pagdating sa lupa. Lupa, itong kaso. Naka-live ba to? Pakisend na lang sa kanila. No, actually, it's not for them. It's for us na nandito sa church na to. We know tayo yung tama. Huh? Pero the question, are we gentle? Are we gentle in dealing with them? Eh, hindi naman kailangan maging gentle sa kanila. Talagang maging harsh kasi talaga namang kawalang nga, walang yan ginawa nila, walang yan hindi sila. Balik tayo sa pinag-aaralan natin. Balik tayo sa Christian living natin. No? Something that I want to ask, tayong lahat, kabilang po ako. O, tama tayo when it comes to the concern ng lupa. Pero ginagawa ba tayo nitong gentle? I'll end with this statement. Only those who are gentle can settle. Uulitin ko. Only those who are gentle can settle. Sabi po ng Proverbs yun, 15:1 at Proverbs 25:15. Kapag hindi ka gentle, magbabakbakan lang kayo. Magbubuno lang kayo. Walang masesettle. Only those who are gentle can settle. Sabi ng Diyos, learn from me for I am meek, I am humble. Sino kaya ang tinutularan natin? Father, we thank you for the 40 minutes. We give back the glory to you. And thank you for the questions na binigay mo po sa amin. And Lord, alam naman po namin, we're not yet at that point na gentle po talaga kami. And we pray na turuan mo nga po kami na maging gentle sa anumang area ng buhay namin. Pagmamagulang, dito sa church, sa trabaho, sa kung ano man na relasyon na mayroon kami. Allow us to be gentle. Yung bang katulad ng sinasabi na sa sabon na this is gentle and it will not give harm pag ginamit. Lord, gusto namin ganun din kami. Yung gentle kami, na kapag ginamit kami, hindi kami magbibring ng harm dun sa gagamit sa amin. Thank you, God. Kayo po ang patuloy na magpalawak personally nung amin pong gentleness or nung lesson namin in gentleness. And as a church, kayo din po yung mangusap sa amin how we can apply gentleness. In Jesus' name we pray. Amen. God bless us po. One na lang, self-control. And graduation na po tayo ng June 30.